The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever you house you enter, stay there and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." Then they set out and went from village to village, proclaiming the good news and curing diseases everywhere. Brothers and sisters, the living gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. And come, Holy Spirit, to people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang magandang blessed good morning po sa ating lahat. At tayo ngayon ay nagdiriwang ng kapiyastahan ng isang santo at kilalang kilala natin siya kung sino. Walang iba kundi si Santo Padre Pio. Mga kapatid, lahat tayo ay may mga kanya-kanyang misyon sa mundong ating ginagalawan. Tulad ng iba't ibang uri ng mga frontliners sa panahon ng pandemya. Misyon ng mga guro, pari, madre, public servants. Misyon ng mag-asawa, magulang, mga anak, at iba pa. Nung tayo ay binuhay ng Diyos, nagsimula na ang misyon natin sa mundong ito. At ang bawat misyong ito ay may kaakibat na mga krus o pasanin na kinakailangan nating yakapin. Alam mo ba yung mission mo? Kung ano? Anumang profession sa buhay, lagi itong may kaakibat na misyon. Sana makita natin, tumutugon tayo sa misyon. Huwag puro at huwag nakatuon sa komisyon lamang para iwas konsumisyon. Karamihan po kasi nakatuon sa komisyon na ginagawa nila ang kanilang misyon dahil merong komisyon. Nakakaligtaan natin na ang komisyon na yan madalas nagdudulot sa atin ng konsumisyon sa buhay. But if we focus ourselves in doing our part, in doing the mission that God has entrusted to us, then hindi tayo mangungonsumisyon at hindi ka hihingi ng komisyon. Ngayong pandemya, maraming pagkakataon na tayo ay inaanyayahang makatugon sa mga nangangailangan
lalo na ang mga nasa laylayan ng ating lipunan at ng inang kalikasan. At bilang mga binyagan kay Kristo, mga kapatid, ikaw at ako, ang bawat isa, tayo ay tinawag upang ipamalita ang good news, hindi ang fake news. Saan nga ba nagsisimula ang fake news? Sa chismis. Yun ba ang mission natin sa buhay? Pagising mo ba sa umaga? Pagising ba natin sa umaga? Agad-agad ang nasa isip natin, ano kaya ang latest fake news? Ano kaya ang latest chismis? Dapat nagsusumikap tayo pagising sa umaga. Ang iniisip natin, ang tanong natin, ano ba ang good news sa akin ni Lord? Ano ba ang pwede kong i-chismis na good news ni Lord? Father, anong koneksyon? Mga kapatid, tandaan natin na sa buhay ni Santo Padre Pio, nung siya ay sumisikat, nagsimula sa loob ng simbahan ang paninira sa kanya, ang pagdududa sa kanyang ginagawa. How many times na ni-reject si Padre Pio? At hindi ba ganito naman ang nagiging mentality ng iba? O minsan, kahit siguro ako, minsan, with my own shares of weakness and frailties, minsan, nagiging ganun din ako. We reject people. At hindi ba kapag tayo ay nire-reject, masakit? Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo, to shake the dust from your feet in testimony against them. Subalit huwag nating hayaan na yung rejection, yung sakit na naidulot ng rejection na yan, ay magiging dahilan upang hindi tayo lumago at hindi natin ipagpatuloy ang misyon ni Kristo sa ating buhay. Katulad ni Santo Padre Pio, ginawa niyang pagkakataon yung mga paninira sa kanya, yung mga pagdududa sa kanya, upang ituon ang kanyang pansin sa higit na nangangailangan. Saint Padre Pio, hindi siya pleaser. Minsan sa buhay natin, nagiging pleaser tayo. Just to please those people. And we tend to compromise the mission of Christ. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon, huwag nating ilagay sa kompromiso ang misyon ni Kristo. Bilang mga binyagan, tayo ay kabahagi at kaisa ni Kristo bilang pari, hari at propeta. Naalala niyo ba yan nung kayo ay bininyagan? Sa tuwing kayo ay nagiging ninang at ninong, we profess that faith. We share that mission of Christ. To be one in the mission of Jesus as priest, king, and prophet. Tulad ni Padre Pio na nagsasabi sa atin, pray, hope, do not worry. Tayo ay inanyayahan bilang mga misyonero that like the apostles and disciples,
being sent by Jesus in today's gospel for a mission, we too are sent to continue in Jesus' mission. Hayaan niyo po akong ihalin tulad o i-link itong priest, king, and prophet sa mga pananalita ni Padre Pio. Pray, hope, and do not worry. That as priests, we pray. Kapag sinabi natin pari, automatic, madasalin. At bilang binyagan, lahat tayo tinawag na maging mga pari sa ating pang-araw-araw na buhay. To pray. Tanong, prayerful ka ba? To make prayer as our top priority daily and 24/7. In fact, in everything we do it in a prayerful, loving, and humble way. Yung makakapaglaan tayo ng quality time of prayer in praxis like Saint Padre Pio. Huwag sayangin ang mga pagkakataon sa walang kabuluhang mga bagay, kundi sa pagninilay ng salita ng Diyos. As King, we continue to hope for the better. Di ba ang hari, ang laging nasa isip niya, ang safety ng kanyang kaharian, ang kaligtasan ng kanyang nasasakupan. We hope for the better, for God's healing against all the battles of earthly lives, particularly to end this pandemic and for the recovery of Mother Earth. Tulad ni Padre Pio, tayo ay laging umasa kay Jesus sa Eucharistia. Laging may pag-asa ang bawat isa. And as a prophet, we are being sent into a particular mission. Hence, we do not worry, because as missionaries of Jesus in the Eucharist, God will provide for all that we need here at the table of plenty, the Eucharist. When we allow ourselves to worry all day long, we are missing a lot of opportunities to go, to glow, and to grow. Familiar ba yan sa inyo? Pyramid of nutrition. Kaya marami sa ating hindi healthy. Kasi hindi balanse ang ating journey dahil we worry too much. Remember the song of Fatima and Father Jerry? The more you worry, the more you get closer to the cemetery. God bless you. Mama Mary loves you. Me too. Bilang mga makabagong propeta sa panahon ng pandemya, tayo ay ipinapadala upang makatugon at ipakilala si Jesus sa Eucharistia sa bawat isa, upang maramdaman ng ating kapwa ang presensya ni Jesus sa Eucharistia. Tulad ni Padre Pio, ang kanyang buhay, mga milagro ng pagpapagaling at iba pa sa pamamagitan niya ay laging magdadala sa atin kay Jesus sa Eucharistia na pinagmumula ng lahat ng himala. The 5 wounds of Christ manifested in the body and in the presence in the life of Padre Pio reminds us to become bread, blessed, taken, broken, and to be shared. Tayo rin sana ay mag-akay sa ating kapwa patungo kay Jesus sa Eucharistia
lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tandaan mo, bilang deboto ni Padre Pio, pray as a priest, hope as a king, do not worry as a prophet. Kasama natin si Padre Pio, palapit kay Jesus sa Eucharistia na siyang pinagmumulan ng lahat ng himala. Ikaw, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagiging makabagong misyonero sa buhay mo? May pandemya man o wala? Ano mang sagot mo, idulog mo kay Padre Pio sa Eucharistia upang ito'y maging ganap at totoo. Saint Padre Pio, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.